Patuloy pa ring binabayo ng malakas na ulan at baha ang iba't ibang bahagi ng Northern Luzon. Ang lalawigan ng Batanes at ilang barangay ng Pangasinan isinailalim na sa state of calamity. Nakatakda na ring maglabas ng tubig ang San Roque Dam. Sa Baguio, bukod sa baha, problema rin ang landslide. Mula sa Baguio City, may report si Haji Rieta. Haji? Yes, Jessica, patuloy pa rin binabayo ang Baguio City at maging na rin ang buong lalawigan ng Benguet ng malalakas na buhos ng ulan. Kaya naman kahapon, Jessica, halos ang isang lugar ay malubog na dahil sa mataas na tubig bunsod ng malakas na ulan. Wala pa rin patid ang buhos ng ulan sa Baguio City. Ang ilang kabahayan sa Barangay City Camp Lagun halos lamunin na ng tubig. Hindi naman bababa sa ang pamilya ang inilikas sa Emilio Aguinaldo Elementary School matapos umapaw ang isang dam. Kasama ang isang kamapanganak pa lang na sanggol. Po kasi kami dito na inakyat lahat ng gamit sa dito tsaka doon sa may outpost dito sa City Camp Central. Agad yung inakyat si baby? Oo. Nang balikan namin ang pinahang lugar kanina, bumaba na ang tubig. Truck namang basura ang iniwan ng baha. Yung mga barangays in the upper barangays, located the upper barangays, nasana wag silang magtapon kasi kami ang kawawa rito. Maya-maya pa, muli na namang bumuhos ang malakas na ulan. Kung ganito ang itsura ng lugar na ito kanina bago ang ulan, ito lang tumambad sa amin matapos ang ulan. Kasabay namang nanalasa ang isang landslide sa Barangay Fairview. Itong bahay na to nakabitin na dahil walang tigil na pag-ulan. Itong lupa lumambot na kaya kahapon bumigay ito at nagkaroon na ng landslide at yung mga lupa nga bumagsak hanggang doon sa mga kabahayan doon sa ibaba. Ito ang agad na ilikas. Wala namang nasugatan sa insidente. Dapat i-continue to inspect kung itsura ng bundok at kung may sign ng danger na talagang delikado. They should preemptively vacate their house at punta sila sa evacuation natin. Samantala sa kalapit na probinsya ng Pangasinan, patuloy namang tumatas ang tubig sa San Roque Dam dahil sa malakas na ulan. Simula mamayang alas 10 ng gabi, maglalabas ito ng tubig sa rate na 330 cubic meters per second. Ang isang gate bubuksan ng kalahating metro. Pero ngayon pa lang, baha na sa ilang lugar sa probinsya. Kalahati ng mga bahay sa Barangay San Vicente, Calasiao ang nalubog sa baha matapos tumaas ang tubig sa Sinucalan River. Problema rin ngayon ang pagkukunan ng malinis na tubig. Sa Bugalyon, Pangasinan, isinalalim na sa state of calamity ang mga barangay na Portik, Kayanga at Hacienda. Ipinag-utos na rin ang agarang evacuation kung lalala pa ang baha. Pinakamalaki lang na damage sa agriculture. Isinalalim na rin sa state of calamity ang probinsya ng Batanes. Tila na isolate na araw ito. Walang kuryente, walang makalipad na aeroplano, walang barko, walang telepono at internet. Samantala, Jessica, ay nananatili pa rin nga dito sa evacuation center ang mahigit 100 pamilya na inilikas nga sa nasabing lugar. At mamayang alas 10 naman, Jessica, samantala, ay magbubukas na isang gate ang San Roque Dam dahil pa rin nga sa bunsod ng patuloy-tuloy na pag-ulan doon sa nasabing lugar. Jessica. Okay, pero dapat natin paalalahanan ang mga kababayan natin sa Pangasinan na huwag magpanik. Mamaya-maya lang after your report, Haji, makakausap natin mismo ang isa sa mga hydrologist ng Pag-asa dahil mukhang walang dapat ikabahala ang mga kababayan natin sa Pangasinan. In the meantime, alam ko dyan sa Baguio, napakaraming tao nakatira dun sa mga bundok-bundok, no? At wala na halos puno yung mga bundok dyan. Nagtataka lang ako, Haji, bakit kakaunti yung mga nag-evacuate? Gayong itong ilang araw ng pag-ulan, medyo alam ko delikado na talaga yan.
Yes, Jessica, kanina nga pinuntahan natin yung mga bahay o yung lugar kung saan maraming mga bahay at halos katabi na nga lang nila yung matatarik na bahagi, no? At yung kinausap natin ilang mga residente doon, sabi naman nila hangga't hindi pa naman daw masyadong delikado yung lugar doon ay wala pa raw silang o hindi pa raw sila mag-evacuate. Pero kanina nga, Jessica, no, yung pinuntahan natin, doon yung isang bahay na halos nakabiti na nga lang, doon yung part mismo na malambot na talaga yung lupa kaya walang nagawa itong mga residente kundi magsilikas na nga lang. With regards naman, Jessica, kung bakit kakaunti itong mga nagsisilikas, yung mga bahay kasi doon karamihan, Jessica, yung foundation nila, nakita natin na halos gawa lahat sa bato, no? So parang ito yung nakakatulong para mas maging matatag yung kanilang mga bahay kahit na may bahagyang paglalambot nga sa lupa dahil nga sa patuloy na pag-ulan dito sa Baguio City, Jessica. Okay, maraming salamat, Haji Rieta.